Tiyak na sang-ayon kayo sa akin na pagkatapos na mapanood yung part 17 nung nakaraan, nabigyan kayo ng pag-asa. Dahil sa nabigyan ng pag-asa, nabibigyan tayo din ng lakas. Lakas na tiisin ang mga bagay-bagay ngayon dahil may darating na magandang bagay. Ito yung gagawin na ng Diyos, yung Apocalypse 21:4 na gagawin niya sa lahat ng mga tao. Mahal niya ang mga tao. Mahal na mahal ng Diyos sa mga tao. Diyan 3:16 yan. Diyan pwedeng pasinungalingan. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. So, nabigyan tayo ng pag-asa doon. At sinabi ng Diyos ay sa 21:5 ng Apocalypse, uh, ang nakaupo sa trono ay nagsabi, no? Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, isulat mo dahil ang salitang ito ay tapat at totoo. Ay talagang maasahan. Kailang may bumabangong tanong at makatuwiran din naman yung tanong. Bakit pinalilipas pa ng Diyos ng mahabang panahon na mangyari ito? Hindi ba kung hindi niya pinalilipas, hindi sana masasaktan ang kanyang damdamin, hindi siya nahihirapan na makita ang mga tao na naghihirap. Mahal na mahal niya mga tao. John 3:16 yan. Hindi na pwedeng pasinungalingan yan. Mahal na mahal niya. Bakit? Hindi sana niya maranasan yun. O nga naman, bakit inilagay pa niya yung punong kahoy na sa makilala ang mabutit masama doon sa gitna ng Garden ng Eden? Magandang tanong yan. Una, tandaan natin na nung likain ng Diyos sina Adan at Eva, hindi pa tested ang katapatan nila. Hindi pa alam ng Diyos talaga bang mahal siya nito. Kasi galing sa alabok, di ba, si Adan? At di pa siya nasubok. Oh, nga naman, no? Di ba ganun din naman sa mga sa mga kumpanya, hindi lahat ng bagay ay maa-access o magagawa ng isang empleyado. May bawal. At totoo yun. Hindi lahat ay pwede. Kaya ang Diyos, doon nasusubok na ang mga empleyado eh. Kung sila'y susunod sa management, kinikilala ba nila na mayroong manager o mayroong may-ari na kailang igalang, irespeto, at sundin. So, ganun din sa Diyos. Kaya pinahintulutan niya, kaya inilagay niya yung punong kahoy na yun, makakilala naman butit masama, para alamin kung susunod sila. Bakit ganon? Kasi sa unang Samuel 15:22, ipinakikita ng Diyos kung ano yung nagpapasaya sa Kanya. Sabi doon, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa hain. Kaya ang pagsunod, gustong-gusto ng Diyos, di ba ganon din naman sa mga magugulang yan? Totoo yan eh. Alin ba ang mas gusto ng magulang? Isang anak na hindi masunurin? Matigas ang ulo? Hindi naman. Mas kahit pa puri-purihin pa siya ng kanyang anak, bula-bulahin wika nga, ay hindi pwede. Tapos hindi sumusunod, masaya ba magulang? Hindi. Ganun din sa Diyos. Kaya inilagay niya doon, tinitingnan niya kung ito ay susunod. Kaya sa Genesis chapter 2, verse 16 na 17, may consequence eh. Kapag sila susunod, mamamatay sila. Pero kung susunod sila, tuloy-tuloy na mabuhay. Tandaan, perfect sila, di ba? Hindi sila nagkakasakit, hindi sila tumatanda. Hindi rin sila mamamatay. Tuloy-tuloy ang buhay nila. Kaya ang pagsunod, napakahalaga noon. Parang anak lang yan. Huwag mong basta damputin yung cover ng kaldero, napakainit yan, kumukulo yan sa loob, nakasalang, o gumamit ka ng basahan para maproteksyonan ang kamay mo. Eh kung diniretsong hindi nakinig at diniretsyon, di ba mapapaso? Consequence yan. Ano mang iyong inihasik, aanihin mo. Ganun talaga, prinsipyo ng Biblia yan. Ganun ang nangyari kina Adan. Nakalulungkot sa Genesis chapter 3, 1 to 5, oo.
sinuway nila ang Diyos. So, nasagot yung tanong, bakit pinahintulutan ng Diyos yun? Bakit inilagay niya para alamin kung talaga bang susunod ito? At doon kasi, masaya ang Diyos. Masaya siya kapag sinusunod ng tao ang kanyang mga inuutos. Di ba? Ganun naman tayo kapag ang anak natin ay may inutos tayo ay ginagawa niya, masaya mga magulang. O isa pang tanong, no? Bakit na lang, hindi na lang niya pinatay si Satanas? Kaya mga doon sa Genesis chapter 3 verse 1 to 5 yung ahas doon, nasa likuran noon, ang espiritong persona doon na naghimagsik sa Diyos. Si Satanas sa Diablo. At bakit nalaman natin? Kasi yung ahas na ito, sa bandang huli, tinukoy siyang matandang ahas sa Apocalypse 12:9. No? So, si Satanas na Diablo ang tinukoy doon. Siya ang nasa likuran. O bakit hindi na kagad siya pinatay? Tapos sina Adan at Eva, siyempre pa, palitan na lang. Bagong Adan at Eva. Bagong perfectong tao. Bakit nga ba? Una, kung si Satanas ay pinatay agad, tandaan nyo, hindi lang si Satanas ang espiritong nilalang. Marami pa doon sa langit. So nakikita nila kapag pinatay ka agad ng Diyos si Satanas, yamang nagbangon siya ng tanong na kayang pamahalaan ng tao ang kanilang sarili na walang Diyos, kaya nilang isakatuparan ito para maayos ang lahat, maging payapa, panatag, maginhawa, maligaya ang mga tao, kaya nilang pamahalaan ng ganun. Which is sa ngayon, kitang-kita naman ang manguri ng pamahalaan ngayon, pamamahalaan ng tao, hindi naman maligaya ang lahat ng tao. So, yun ang inaangkin niya na kayang mamahala ang tao. Di ba sabi niya kay Eva, kung kakain ka niya, magiging tulad ka ng Diyos. O siya ng Diyos. Di mo na kailangan ng Diyos doon sa taas na magbigay ng instruksyon. Kayo na, no? Makita mo na, malaman mo na ang tama at mali. Yan ang issue na ibinangon ni Satanas. So, may hamon. At hindi yan pwede ng Diyos na palampasin na lang yan nang hindi sagutin sa tamang paraan. Bakit? Kasi simple lang. Una, ang nangingibabaw na katangian ng Diyos, ng kanyang personalidad, pag-ibig. Diba? May apat siyang pangunahing personalidad, katangian. Una, pag-ibig, katarungan, karunungan, kapangyarihan. So, hindi nauna yung kapangyarihan. Kasi kung naunang kapangyarihan, ito na nga, patay na agad si Adan at Eva. Patay na rin si Satanas na Diablo. Di ba? Idaan niya sa puwersahan. Pero ang nangingibabaw ng katangian ng Diyos, yung binanggit sa unang Juan 4:8, sinabi doon, ang Diyos ay pag-ibig. Personifikasyon siya ng pag-ibig. Mahal ng Diyos. Inuugitan ng pag-ibig ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya kapag siya'y susolve ng isang problema, andun ang pag-ibig ang unang nangingibabaw. Bago ang kapangyarihan. Kaya pinahintulutan ng Diyos yun. Dahil sa maibigin siya, sinod niya sa tamang paraan. At ang isa pa, yung binanggit sa Psalm or Awit 37:28. Ano ba yun? Kung titingnan natin sa Biblia, 37:28, sinabi doon, i-describe doon, inilarawan ng Diyos na iniibig niya ang katarungan. Ibig sabihin niya, pag siya'y nagdesisyon o re-resolve ng isang bagay, ayon ito sa maibiging paraan na katarungan. Hindi mabagsik na katarungan. Maibiging katarungan. Iniibig niya ang katarungan. So, bago siya gagamit ng kapangyarihan. Pag-ibig, katarungan, karunungan, at kapangyarihan na. Bandang huli. So, pinanghuli niya ang kapangyarihan kaya kung hindi yan, patay tayo. So, yun dahilan, pinahintulutan niya si Satanas na umabot sa ganitong kalagayan. Tagal. 6,000 years na ang lumipas. Pero yan ay pagpapahintulot ng Diyos sa hamon ni Satanas na kayang pamahalaan ng tao, ang sarili na walang Diyos, pwede na. Kayang-kaya nila yan.
Pero naging totoo yung Ecclesiastes 8:9, di ba? Sa ngayon, oo, ang tao ay namamahala sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang ikapipinsala. Kita naman ngayon, labanan, patayan, digmaan, giyera, laganap na kasamaan, kasakiman, no? Kompetensya, di ba? Gayon, yan ang nakikita natin ngayon, hindi maganda. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Satanas na mabuhay, hindi kagad niya pinatay kasi may issue. Wise talaga si Satanas, ano? Kasi kung walang issue na yun, matagal na siya pinatay. Matagal na siya pinuksa. Pero may issue siyang ibinangon na kailangan resolbahin ng Diyos kasi may nagmamasid na maraming laksa-laksang anghel. Oo, milyon-milyong anghel ang tumitingin. Baka nga naman tama si Satanas. Kung pinatay agad, baka magduda pa, no, sa Diyos. Ayaw lang mapahiya eh. Kaya pinatay agad. Pero hindi ganon. So, sa maibiging paraan, nilutas na ng Diyos ang issue. Sige, pahintulutan niya. Namahala ang tao, katunay, may kanya-kanyang gobyerno tayo ngayon. Di naman batas ng Diyos ang sinusunod. Diba? Batas ba ng Diyos sinusunod ngayon? Hindi. Bakit? Ay, ang batas ng Diyos eh, unang Korinto 6:9 eh. Diba? Di naman ipinatutupad yan. Kung susundin nga lang yan, gaya ng sinabi ko na eh, maiibig mo iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. O ay, isa pang tanong, bakit na lang, kung pinintulutan niya, si Satanas, bakit hindi kagad niya, pinatay na lang si Adan at Eva? Gumawa siyang panibago. The same reason, no? Ang Diyos, nangingibabaw ng kanyang katangian sa pangunahing apat na pangunahing katangian niya, pag-ibig. So, pag-ibig ang nagpapakilos sa kanya. Saan siya umibig? Hindi kina Adan at Eva, perfect sila eh. Di ba? Kaya nilang mag-reason out. Kaya nilang gamitin yung bigay Diyos na sakdal na pag-iisip, perfectong pag-iisip, para lutasyon yung problema ngayon, makapag-decide sila ng tama. Una, ano ang pwede nilang isipin? Si Eva, madali niyang isipin sana. Kaya tuso lang si Satanas eh. Maisip niya sana na, sino ba ito? Hindi ko makilala yan. Di ba? Nung siya kausapin ng ahas o ng espiritong nilang nasa likuran nito, nagsasalita. Una, mga ahas ang nagsasalita. Tsaka hindi ko kilala to. Ang Diyos ay nagbibigay sa amin ng lahat ng ito, ng buhay namin at napakagandang paraisong lupa sa Hardin ng Eden. Na kung saan ay wala ka problema sila eh. Di ba maisip niya yon? O yung pag-ibig sana sa Diyos, pagtanaw ng utang ng loob, at din ay pagpipitagan sa Diyos. Madama sana nila yon ni Eva. Ganyan si Adan, hindi man siya nagkasala. Nakita niya lang si Eva na kumain na, nagharakiri na rin, kumain na rin kasi matakot yata mag-isa. Ayaw mag-isa uli. Di naisip naman, ay naman, gumawa ang Diyos ng panibagong Eva. Di ba? So, pinahintulutan. Kanino siya umiibig? Paano? Kanino niya ipinakita yung pag-ibig? Yung madadamay. Di ba yung sangkatauhan na sa balakang pawika na nga ni Adan? Tayo yun. Oo. Tayo yun. Nasa balakang pa nila, hindi pa naman tayo lumabas eh. Andun ang pag-ibig. Kaya sinabi ng Biblia, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal niya tayo kasi tayo ay mga collateral damage. Mga nadamay lang sa kagagawan ni Adan at Eva. Hindi natin ginusto yan at hindi rin ginusto ng Diyos. Ginusto ng magulang nating perfecto sanang mag-iisip, perfecto silang makapag-decide, at perfecto nilang maisip na mahal nila ang Diyos dapat. May malaking utang na loob doon. Maisip nila. Kailan si Eva na nabuyo. Talagang tuso talaga si Satanas. No? Sabi nga, tuso siya eh. Kasi nailigaw niya ang isip ni Eva. Ginamit yung lahat ba ng bunga ng punong kahoy, lahat ang ginamit niya. Kaya nakakonsentrate doon sa lahat eh. Kaya ang sagot niya, direkta din eh. Hindi naman lahat. So, na-distract siya doon. Tuso si Satanas. So, yun ang dahilan kung bakit
pinahintulutan ng Diyos. Pero yamang napatunayan na sa loob ng 6,000 years na si Satanas ay wala talagang nagawa, no, na tama. Hindi niya napatunayang tama ang kanyang akusasyon na kayang pamahalaan ng tao ang kanyang sarili na walang Diyos. Kita natin, no? Bigo. Totoo yung sinabi ng Jeremias 10:23 na hindi ayon sa tao ang ituwid ang kanyang hakbang. Totoo yan. Sa ngayon, marami ngayong mga ginagawang mga eksperimentong pamalaan, pero wala din. So, yan ang dahilan. Yamang nasa dulo na tayo, sabi nga sa Biblia, nasa huling araw na tayo, hindi huling araw ng buhay o ng sangkatauhan, no? Puksain ng Diyos ang sangkatauhan, hindi ganoon. O kaya wasakin ng lupang ito, hindi rin ganoon. Huling araw ng masamang sistema ngayon. Kasi papalitan ito ng bagong langit, bagong pamahalaan. Ito yung pamahalaan ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, na si Jesus ang mamahala. Sa kanya isa katuparan ng Diyos ngayon. Yung bigay Diyos na atas kay Jesus na dalhin sa perfection ang tao. So, after Armageddon, pag inalis na yung lahat ng sagabal sa layunin ng Diyos, inalis na ng Diyos yon, sagabal na yon, ngayon, i-implement na Jesus yung gagawin ng Diyos. Ano yung gagawin? O yung alisin ang kamatayan, pamagitan ng pagtigil ng digmaan, walang magkakasakit, walang tatanda, tinalakay ko na rin na una isa-isa. So, dito sa ating part 18 na ito, ipinakikita dito na may gagawin talaga ang Diyos. At yan din ang dahilan. May matibay siyang dahilan kung bakit niya pinahintulutan ito. So, in short, kita natin kung bakit inilagay doon ang sa gitna ng Garden ng Eden, yung punong kahoy na makakilala ng mabuti at masama. O, personal na pag-aari ng Diyos yun, hindi pwedeng nakawin. O, yung paglabag doon, parang pagnanakaw. Dapat sundin kasi mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Kasi alam niya kung talaga bang mahal siya at sinusunod siya na mga perfectong tao na ito na kanyang nilikha. Ang isa pa, bakit pinintulutan si Satanas? Kasi may issue na binangon. Kapag pinatay agad si Satanas, magduda ang mga milyong-milyong anghel na nagmamasid. Magduda sa Diyos. Kaya, pinitulutan niya. At bakit hindi pinalitan na lang si Adan at Eva? Kasi mahal niya ang sangkatauhan na hindi pa lumabas. Tayo yun. At ngayon, kung gumawa si ang Diyos na Jehovah, ang Ama ni Jesus, kung siya'y gumawa na lang ng Adan at Eva, hindi tayo ngayon magkakitaan o kayo magkarinigan. Walang tao na hindi natin matikman ang sarap palang mabuhay. So, yan ang dahilan. So, ngayon, nasa dulo na tayo ng sistemang ito na malapit nang kumilos si Jesus para sa katuparan ang gusto ng Diyos. Lahat ng mga bagay na gagawin bago sa isang paraisong lupa, isang perfectong perfectong sangkatauhan na lahat ay umiibig sa Diyos at mahal ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Tandaan, kasama ang iyong pamilya na gustong-gusto ng Diyos na mabubuhay o mabubuhay sa isang paraisong lupa. Gustong-gusto niya. Kaya sana, pagsikapan natin na makilala pa ang higit ang makalangit na Ama ni Jesus. Ang Ama niya na tinukoy niya sa Matthew chapter 4 verse 10. Nung si tuksoy ni Satanas na sumamba kay Satanas kahit isang beses sila, ang sagot ni Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos, o Diyos kasi ni Satanas dati yan si Jehovah, naghimagsik lang siya, na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat na paglingkuran. So, mahal na mahal ni Jehovah tayo. No? At ang bagay na
nilutas niya sa pinakamaibiging paraan. Yang bang iniibig niya ang katarungan, una, mahal na mahal ang pag-ibig ang nangingibabaw katangian niya at iniibig niya ang katarungan sa paglutas ng isyo, inilutas niya ito sa pinakamarunong na paraan. At sa muli, sa kanya pinanghuli itong kapangyarihan na kapag tapos na, gamitin niya na ito para alisin ang lahat ng sagabal, at yan ay tinutukoy sa Biblia ng Armageddon. Ito yung pag-alis sa lahat ng sistema na sagabal sa pagsasakatuparan ng Diyos, at pag-alis din sa lahat ng tao na ayaw sa Diyos. Tahasan na. Ayaw talaga. Magano mahal ng Diyos siya, pero kung talagang ayaw talaga sumunod, wala na magawa ang Diyos doon. Diba? Kahit sa lipunan natin, kapag ang isang tao ayaw sumunod doon sa batas, may limitasyon din eh. Makulong siya. Iba nga, bilbitay pa eh. Di ba totoo yun? Kaya darating din ang panahon yan. Una, pinahalagan ko ang inyong pakikinig at na solve natin yung mga tanong na bumabangon doon na bakit pinahintulutan ng Diyos ay na mayroong ganitong kahabang panahon bago siya kikilos. At isa katuparan yung Apocalypse 21:4. Sabi doon ay at papahirin niya ang luha sa bawat mata, ang bawat luha sa mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan na sanhi ng digmaan, sakit, pagtanda. Wala nang ganon. Wala na rin pagdadalamhati. O hindi ka na magdadalamhati magpakailanman. Bakit? Kasi may buhayin muli ang mga tao. John 5:28-29. Yung alisin ng sakit, Isaiah 33:24 yun. Yung ngako ng Diyos yun. At Matthew 9:35, yung sample ni Jesus. At yun namang pagtanda, Job 33:25. May mga basis yan. Ay yung digmaan na hindi na magkaroon ng kamatayan dahil sa digmaan, yun ay Awit 46:9. So, yun nakapaloob doon sa sabing mawawala na ang kamatayan. Santi ng kamatayan yung binanggit ko. At pagdadalamhati kasi bumuhay muli mga tao. John 5:28-29. Wala na ring pag-iyak dahil sa kabuhayan. Kakapusan ng pagkain o tinitiyak ng Diyos yan. Wala nang ganyan, wala nang iiyak ng mga farmers. Wala nang iiyak ng mga tao na nagtanim sila, inabot ng mga kalamidad. O tinitiyak ng Diyos, walang kakapusan. Psalm 72:16. Magkaroon ng saganang butil sa lupa, lumalaraw ang butil sa pangunahing pangangailangan ng tao, sagana. At walang kakapusan kasi mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Mananagana ang bunga niya, kaya ang Diyos talaga i-provide niya ang magandang klima. Dahil maganda ang klima niya, aalis yan siyempre yung mga kalamidad gaya ng bagyo, pagbaha, lindol, mga katakutan, wildfires, sobrang init, sobrang lamig. Wala nang ganyan. So, bakit tayo nakatitiyak? Mayroon na naman tekstong sumasuhay dyan, di ba? Kontrolado ni Jesus ang klima. Kontrolado niya ang kalikasan. Marcos 4:37-41. May mga teksto tayo na inuugitan yan. So, wala nang pag-iyak dahil dyan. At wala ding iiyak dahil wala silang bahay. Bawat pamilya sa buong mundo, tinitiyak ng Diyos na magkakaroon. Saan yan? Isaiah 65:21-22. Magkaroon talaga ng sariling bahay, sariling lupa, sariling trabaho ang lahat. Masaya sa kanilang trabaho. Sabi nung lubusang masisiyahan sa gawa ng kalamang kamay. Kaya may sariling bahay, sariling lupa. Di ba? Ang ganda yun. Wala na ring binabanggit na kirot. Pagtanda. Wala nang ganyan. Wala na ring kapansanan. Mga kapansanan ngayon na marami dahil due to imperfections.
ng tao. No? Pinagtulutan ng Diyos na mangyari sa mga tao ngayon, magkaanak sila na may kapansanan, sinarap, aayusin ng Diyos yan. No? May kapangyarihan siya, yung panghuling katangian niya, gamitin niya na. At may sample si Jesus diyan. Matthew 15:30-31. Talagang instant yun. Kaya tandaan natin, nung si Jesus nasa lupa bilang itinalagang hari, pinakita niya siya ay hari talaga. O, pinakita niya na kung anong gagawin niya sa inarap. Inalis niya yung, wala nang, alisin niya ang kapansanan. Mga baldado, nakalakad, lumpo, nakalakad. Pipi, nakapagsalita. Bingi, nakarinig. Bulag, nakakita. Ketong. Sila ay naging malinis. So, lahat ng ito, gagawin yan talaga ng Diyos. At nasa puso niya na, gustong-gusto niya na. Kay Jesus noon, gustong-gusto na. Kailang hindi niya gagawin ngayon yan. Kasi parang tinutulungan niya si Satanas, yamang si Satanas, ang namamahala sa sanglibutang ito. At kontrolado ni Satanas sa lahat ng pamahalaan. Di ba? In-offer pa nga niyan ni Satanas yan kay Jesus. Saan yan? Matthew 4:9. Lahat ng kaharian kanya daw yun, ibinibigay niya kay Jesus. O ikaw na mahala dyan. Huwag mo nang hintayin yung matagal pa yung pamamahala ng kaharian ng Diyos. Ayan, mahala ka na. Gawin mo lang. Tambahin mo ako kahit isang beses. Di naman tinanggi ni Jesus Diyos. Kanya talaga lahat ng, no? Kaya sa unang Juan 5:19, sinabi doon, ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan na isang masama. Si Satanas ang diablo. Kinokontrol niya. Kaya kahit anong gagawin ng mga tao, di sila nagkaroon ng kapayapaan, badigmaan, kagulo, kakalituhan. O di ba kasi gusto ni Satanas yun. Gusto niya away-away mga tao, patayan. No? Tungto siya roon. No? Pero wag tayo padaya. Kumapit tayo sa Diyos. Sundin natin ang sinabi ng Santiago 4:8. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Oo, tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi tayo nadamay lang. At gustong-gusto niya tayo mabuhay lahat. Lahat tayo. Kasama ka nang nakikinig. Kasama na rin yung pamilya mo. Lahat tayo gusto niya mabuhay magpakailanman. Di ba sinasabi doon sa Apocalypse 21:4, mawawala ng kamatayan. Mabuhay magpakailanman talagang tao. Kaya matutupad na yung Psalm 37:29 na lagi kong binabanggit. Oo, matutupad na yon na ang matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira dito magpakailanman. Titira sa lupang ito magpakailanman. Diba ang ganda no? Kaya ito yung dito tayo sanay mabuhay sa lupa. Kung dito nga lang may napaka-payapa na at lahat nagtutulungan, di ba ang sarap mabuhay? Iyan talaga ang gawin ng Diyos. At tandaan, hindi lamang tayo ang nahihirapan sa mga kalagayan ngayon. Pinahintulutan ng Diyos, pero habang nakikita niya ang kalagayan ito, totoo yung Isaiah 63:9. Sabi doon, sa lahat ng paghihirap nila, bagaman ito ay tumukoy pangunahin na sa bandang Israel. Sabi niyo, sa lahat ng paghihirap nila, nahirapan siya. Pero totoo, at pinasulat ng Diyos yun para sa atin. Roma 15:4. Ang mga bagay na isinulat noon ay isinulat sa ating ikatututo. Para matuto tayo. Translation ganyan na. Sa ating ikatututo. O sa pinakamagandang translation, para matuto tayo. Para sa atin talaga, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa ito ay nakatulong para lalo kayong mapalapit sa Diyos at mapatibay ating pananampalataya na napakalapit ng gawin ng Diyos ang gustong-gusto niya. Na makita tayong maligaya. Oo, lahat ng tao, lahat ng sangkatauhan na mahal niya. Ayon sa John 3:16. Maligaya, mayapa, panatag at maginhawa. Magandang araw sa inyo at salamat sa inyong paglalaan ng panahon sa inyong pakikinig. At nawa, may matutuhan tayo rito. Kayo ay nakinabang, ako lalo na nakikinabang mula sa teksto na ating binalangin. Magandang araw muli sa inyo.